Sunset time-lapse. Paano ko ba ginawa? Yan ang ituturo ko sa inyo. Panoorin. Unang gagawin, mag-record muna tayo ng video na tulad nito. Nakikita nyo ba yung kaulapan? Normal lang yan. Ituturo ko sa inyo kung paano yan papalitan ng sunset time-lapse para medyo astig tingnan yung ating video. So, let's go. I-open natin ang CapCut. Magsimula na tayo mag-edit. Open CapCut. Pindutin ang new project. Tapos pindutin ang video recorded natin. Tapos pindutin ang add sa baba. I-play muna natin. At dito mag-split tayo dahil i-delete natin ito pinakauna. So hanapin dito yung split. Yan. Pindutin natin yan. Pagkatapos, ito pinakauna ito. I-delete natin kasi di yan kasali sa video natin. So pindutin natin ang delete. Tapos i-play natin. At dito habang umuupo ako, sa paggugaway ng aking kamay, isabay natin yung paglitaw ng sunset time-lapse dyan sa kaulapan. Dito natin banda ilagay yung video clip at kasabay sa paglitaw ng sunset time-lapse. So pindutin natin ang overlay. Tapos pindutin ulit ang add overlay. Pagkatapos i-add na natin yung sunset time-lapse. I-download nyo sa YouTube, i-search nyo lang sunset time-lapse. At yan, pindutin natin yan add sa baba. Nandiyan na siya yan. Pagkatapos i-adjust lang natin yan. Lagay natin sa kaulapan sa unang video. Yan, ipatong lang natin. Pagkatapos i-adjust natin. Yan, pagkatapos natin i-adjust, hanapin natin dito sa baba yung splice yan. Pindutin yung splice. Pagkatapos dito, mamili kayo kung alin yung tamang pag-blend ng video. So dyan, mamili kayo. Yung napili ko ay itong soft. Yan, yun ang napili ko. So pindutin ko yan, tapos pindutin yung check sa baba. Tapos dito sa baba, hanapin natin dito yung mask. I-swipe lang natin pa kanan. Kasi di natin makita yung mask yan. Pindutin yung mask. Pagkatapos, pindutin natin dito yung horizontal. Yan, pindutin natin yung horizontal. Pagkatapos, may makikita tayong kulay dilaw na linya yan. Ibaba lang natin, hilahin lang natin siya. At ilagay sa dulo ng dagat yan. Pagkatapos, hilahin din natin itong hugis bilog na kulay puti para mawala yung line sa video na yan. So, pagkatapos natin, yan, i-play muna natin. Tapos dito, mag-add tayo ng panibagong sunset sky time-lapse. Pindutin ang add overlay, mag-add na tayo ng isa pang video clip na sunset sky time-lapse. Pagkatapos dito, hanapin natin dito yung download nating sunset sky time-lapse. Pindutin ang add sa baba. May download yan sa YouTube, search nyo lang. Pagkatapos dito, adjust lang natin tulad sa nauna. Kailangan lang natin ipatong dyan. At i-adjust natin. Pagkatapos natin i-adjust, hanapin naman natin dito sa baba yung splice. Yan, pindutin natin yan, splice. Pagkatapos, mamili na naman tayo dito ng blending niya. Napili ko itong darken. Pindutin ko yan. Ayan. Pagkatapos, pindutin natin itong video clip. Tapos dito sa baba, hanapin natin dito yung mask. Ganoon pa rin yung proseso tulad sa nauna. Yan, pindutin natin yung mask. Pagkatapos, pindutin itong horizontal. Pagkatapos, hilahin natin dito yung kulay dilaw na linya. Hilahin natin pababa. Yan. Pagkatapos natin hilahin din natin itong hugis bilog na kulay puti. Pababa pa rin ang paghila para mawala yung linya, yung video clip na yan. At pagkatapos nito, i-play lang muna natin. Adjust muna natin kunti. Yan. At dito sa pinakadulo ng main video natin, i-delete lang natin itong sobra. I-split lang natin ito. Ito, i-delete natin. Pindutin ang split. Tapos, i-delete natin itong sobra kasi mahaba siya. So, pindutin ang delete. Yan. Tapos, i-play na natin kung okay na ba siya. At yan mga tabistak, okay na siya. Dito sa resolution, iset muna natin sa 1080p at sa frame rate 30. Yan. Para gumanda naman yung video natin. So, pwede na natin i-export. So, ganun lang mga kabisda kung paano ko yan ginagawa. Sana'y nasundan niyo ako. At maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Paano ko ba ito ginawa? Panoorin natin.
una ang gagawin, mag-record muna tayo ng video na tulad dito. Kunwari, lumundagay dito. Yan. Pagkatapos, umatras kayo na parang may binabato kayo sa kalangitan. Ganyan lang ang pag-record ng video. So, punta na tayo sa CapCut. Open CapCut. Pindutin ang new project. Pagkatapos, yung record natin video, pindutin natin yan. Tapos, pindutin yung add sa baba. At pagkatapos nito, bago tayo mag-umpisa, pindutin muna natin itong resolution niya dito sa taas. Yan. Ilagay lang natin sa 1080p yung resolution at saka itong frame rate dito sa 60. Yan. Tapos dito sa baba, hanapin natin yung aspect ratio. I-set lang natin sa size ng YouTube. 16:9 yan. Pindutin natin yan. Tapos pindutin ang check sa gilid. Pagkatapos, i-play muna natin. Dahil mag-split tayo dito. Itong pakalundag na ako. Dito tayo mag-split yan dyan. Yung pakalundag pa ako. Tapos i-split natin. Pagkatapos natin ma-split, itong sobra ito. I-delete natin yan dahil di natin kailangan yan. So, pindutin ang delete. Pagkatapos, i-play muna natin. At dito naman sa pag-landing ko, dito. Yan, dyan tayo mag-split. I-split natin ulit dyan. Tapos, pindutin ang split. Yan. Tapos, itong pinag-splitan natin, ibaba lang natin yan. Dito sa baba, hanapin natin yung overlay. Hanapin ang overlay yan, pindutin yan, at automatic na siyang may baba yan. Pagkatapos nito, dahil kailangan tayo ng background dito sa panghuli, yan. Yan ang background na walang tao. Kailangan natin yan, pindutin natin yan, tapos dito sa baba, hanapin natin yung fresh. Ipi-fresh lang natin yan, para may lagay natin doon sa pinakauna. So, pindutin ang press. Pagkatapos ito pre-press natin. Ilong press lang natin, para may lipat natin doon sa pinakauna, doon sa simula. So, ilong press lang natin ito. Yan, tapos ilipat natin dyan sa pinaka-una. Yan, nandyan na siya. Dahil mahaba siya, pinutin natin ito. Dahil mahaba siya, i-delete natin yung sobra. Yan, pinutin ang split. Tapos i-delete natin. Yan, i-delete natin yan. Isukat natin siya sa itong in-overlay natin yan, no? Yan ang sukat niya. So, pagkatapos nito, pinutin natin yung in-overlay. Tapos dito sa baba, hanapin natin yung remove BG. Yan. Pinutin natin yung remove BG na yan, tapos custom removal. Pagkatapos mapindot yung custom removal, pinutin ang brush. Yan. Tapos dito, nipisan lang natin yung brush para maka-remove tayo na background. Yan. Ilagay natin sa number 1. Yan. Tapos, yung daliri nyo dito, idikit sa tao para makulayan natin ang kulay-kulay, ano. Yan. Tandaanin lang natin sa pagkulay, yung hindi masyadong lumagpas yung ano niya, yung kulay sa tao, para ma-remove natin ang maayos yung background niya. So, antayin lang natin na matapos. Pagkatapos natin makulayan dito sa gilid, antayin natin mag-green check. Pag mag-green check na, i-check, ipinutin natin ang check dito sa bandang gilid. Yan. Pagkatapos dito, itong taong dito, i-adjust lang natin. Ilagay natin doon sa kaulapan. Palitin lang natin. Yan. Palitin lang natin itong tao. Yan. Tapos ilagay natin doon sa kaulapan. Palitin lang ng palitin. Yan. Pagkatapos dito, pinutin natin ito. Tapos ito, maglagay tayo ng keyframe yan. Pinutin natin ang keyframe yan at andyan na siya. Pagkatapos, adjust lang natin itong tao. Itong pinaliit natin. I-adjust lang natin, palakihin natin ang gandahan. Itulak lang natin itong video, gandahan. Sabay, adjust sa tao. Ito, palakihin lang natin. Gandahanin natin, palakihin. Hanggang sa maglanding siya sa sa lupa. Yan. Pagkatapos natin i-adjust, palakihin. Itulak naman konti itong video. Tapos yan. Tapos adjust naman sa tao. Hanggang sa may balik natin siya sa dati niyang sukat. Yung paglanding ko kanina. Yan. Ibalik natin sa original na sukat niya. Pagkatapos natin may balik sa original na sukat yung tao. Dito sa, yung pagbato ko ng kamay ko, yung angat ng aking kamay yan. Yung parang binabato ko yung langit, kalangitan. Yan tayo mag-split. Yan, pindutin natin ito. Tapos mag-split tayo. Yan. Pagkatapos natin mag-split, mag-add na tayo ng Blue Sky Timelapse. I-download nyo lang yan sa YouTube. Blue Sky Timelapse. So, pindutin natin ang plus sign dito sa gilid. Pagkatapos, i-add na natin yung Blue Sky Timelapse. Yan. Tapos, pindutin natin yung add sa baba. Yan. Pagkatapos, itong Blue Sky na ito, pindutin natin ito. Ilong press lang natin yan. Ilipat natin yan dito sa kabila. Ipagpalit natin ito, dito. Kailangan magkapalit sila. Yan, ilong press lang natin tapos i-swipe natin pagkanan, pagkaliwa. At yan, nailipat na natin siya. Pagkatapos itong video clip na ito, ibaba lang natin yan. Hanapin natin dito sa baba yung overlay. Tapos, automatic na siyang naibaba. Yan, pindutin ang overlay. Pagkatapos, i-drag lang natin dito sa kaliwa, banda. Isukat lang natin siya sa Blue Sky. Yan, video clip natin, yung Blue Sky yan. Kailangan magkano sila dyan, magkasukat. So, pagkatapos dito, itong video clip na to, pindutin natin yan. Hanapin natin dito sa baba yung
remove BG. So, yan, pindutin natin yan, remove BG. Tapos, chroma key, pindutin. Pagkatapos dito, itong hugis, bilog na ito, ilagay natin dito sa kaulapan. Para ma-remove natin yung kulay puti na kaulapan na yan. Tapos, ang papalit yung blue sky. Yan. I-adjust nyo lang dito sa baba. Hanggang sa makuha nyo ang timpla ng kulay. Yan. Pagkatapos, pindutin ang check sa gilid. At yan, napalitan na natin yung kulay puti na kalangitan sa kulay blue na yan. Yan, parang magic siya mga kabisdak. Tapos, adjust na natin kung alin dito yung mas maganda. Yan, adjust lang natin yan dyan. Tapos, mabilisin lang natin yung takbo ng kaulapan. Yan, pinutin natin yung speed. Tapos dito, ilagay natin dyan sa pinakamabilis. Yan. Tapos dito, ipantay lang natin yung sukat nila. Yan, dyan. I-delete lang natin yung sobra. Yan. Pagkatapos dito, mag-add na tayo ng green smoke blasting effect dito sa pag-landing ko. So, pinutin natin itong add overlay. Tapos, yung green smoke blasting effect, pinutin na add sa baba. Ma-download yan sa YouTube. Search nyo lang. Pagkatapos, andito na siya. Tapos pinutin natin itong green smoke blasting effect. Tapos pinutin natin dito sa baba yung splice. Tapos piliin ang filter. Yan. Pagkatapos adjust lang natin ito. Ilagay natin dito itong green smoke blasting effect dito sa bandang pa. Yan. Ilagay lang natin yan dyan. Pagkatapos dito, napansin nyo dito, ito natabunan yung paa ko dito sa smoke blasting effect. Yan, hindi makita yung paa ko. So ang gagawin natin dyan, kailangan lang natin i-duplicate yung video clip na yan. At dito banda, mag-split tayo dito. Yan. So, pinutin natin ito. At pagkatapos, pinutin natin ang split dito sa baba. Yan. Tapos, itong video clip na ito. I-duplicate lang natin yan. Pinutin natin yan. Tapos, dito sa baba, hanapin ang duplicate. Yan. Pagkatapos, pinutin yan, duplicate. At yan, naging dalawa na sila. So, itong pangalawa, i-overlay natin yan. Hanapin dito sa baba yung overlay. Yan. Para maibaba natin yan. Tapos ilagay natin ito dito banda sa original. So, i-drive lang natin dito pagkaliwa. Ayan. Ito lang siya banda sa pinag-duplikitan niya. Ayan. Para makita yung paa natin sa green smoke blasting effect niya. Para maganda natin yan. So, pagkatapos pinutin natin ito. Itong dinuplicate natin. Tapos dito sa baba, hanapin natin dito yung remove BG. Yan. Pinutin natin yan. Tapos custom removal. Pinutin natin yan. Tapos dito piliin ang brush. Pinutin natin yung brush na yan. Tapos dito, ito, ilagay natin sa number 1. Nipisan lang natin yung brush para makapag-remove tayo ng maayos sa tao dahil maliit siya. So dito sa tao, ilagay yung daliri natin, idikit para makulayan natin itong tao. So antayin natin matapos sa pagkulay natin. Pagkatapos natin makulayan, antayin natin mag-green check. Tapos pinutin natin itong check sa gilid. Tapos tingnan nyo yung paa ko. Nakikita na siya. Hindi na siya natatabunan ng green smoke blasting effect. Dito lang kanina natatabunan siya. So ngayon, nakikita na siya. Medyo maganda na siya tingnan. So adjust lang muna natin konti itong green smoke blasting effect. Parakihin natin konti ya. Pagkatapos natin i-adjust, pinutin natin itong arrow sa bandang gilid yan. Dahil mag-add na tayo ng sound effects. So pinutin natin itong audio. Pagkatapos pinutin itong sound effects. Yan. Yan tayo mamimili ng kung anong gusto natin sound effects sa ating mga video. So kayo nang bahala mga kabisda kung alin yung gusto nyo dito. Marami ditong pagpipilian. Kung wala, mag-search kayo dito. Kung ano yung gusto nyong hanapin, ay nandun siya. At pwede na natin i-export. So ganun lang mga kabisda kung paano ito ginagawa. Sana'y nasundan nyo ako. At sana'y huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. Maraming salamat. See you in my next tutorial.